4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay isang request po, no? Mula nung tinalakay ko yung tuberculosis, ang dami nagtatanong sa akin tungkol doon sa pulmonary fibrosis. Kasi daw sila yung nagpa-x-ray, nakita daw may peklat daw. Yun daw ang sabi ng doktor. Ang tawag doon sa peklat na yun, Oscar, ay pulmonary fibrosis. Ano po ba itong pulmonary fibrosis? Sa simpleng paliwanag, nagkaroon ng injury ang inyong baga. At itong injury na to ay gumaling, kaya nagkaroon ka ng peklat. So, pulmonary fibrosis ay isang kondisyon kung saan ang inyong lung tissue ay naging parang nagkaroon ng scar o peklat. Ang problema, itong area na nagkaroon ng peklat ay medyo nagiging matigas. So, hindi na nagiging kagaya ng normal na baga na pag hinanginan mo, lumolobo. Di ba? Mahalaga kasi na ang bagay, parang balon. Pag hinipan nyo, lumalaki. Kaso, nagkaroon ng peklat yung lobo mo. So, yung area na yon hindi na siya nag-expand. Yun na nagiging problema. At pag kulang ang pasok ng dugo, di syempre, ng hangin, kukulang ang oxygen mo, pati yung pagdaloy ng dugo mo, kakapusin ng oxygen. Yan ang naging problema, lalo na kung severe cases. So kung nakikita niya yung x-ray na yan, pinapakita na parang spongha na naninigas doon sa mga area na maaaring nagkaroon ng scar o peklat. So ano yung mga posibleng maramdaman? Dahil hindi lahat na may pulmonary fibrosis ay magkakaroon ng mga dinadaing. Maaring normal, no? Pero yung iba dyan, maaring dumaing na mga sumusunod. Mas madali silang mahapo. Yung dating na gagawa nila, ngayon, mas parang madali silang kapusin ng hininga. Lalo na pag sila ay nagkikilos o nag-exercise. May ubo na andyan lang, wala kang lagnat, pero inuubo ka ng tuloy-tuloy, no? Panaka-naka, minsan mas matindi ang atake, lalo na kung nasa polluted area ka. Pakiramdam mo, madali kang mapagod o nangihina. Yung iba, nagkakaroon ng pagbawas ng timbang na hindi mapaliwanag despite kumakain ng maayos. Yung iba naman, nakakaramdam ng mga sakit-sakit na mga kalamnan sa kanang joint, may kinalaman na doon sa kinakapos ng oxygenation ng inyong dugo. At sa mga severe cases na talagang very short na yung inyong paghinga, mapapansin nyo may clubbing of the finger, yung parang nagiging umbok yung mga kuko nyo. At itong clubbing na ito ay maaaring lumalapad at pabilog, kadalasan niya sa mga fingertips nakikita. At sign niya na parang kinakapos, lalo na kung may cyanosis o parang nagiging dark ang kulay. Dark blue o kaya medyo itim yung iba. Ngayon, ang tanong, with these symptoms, ano mangyayari ngayon? Delikado ba to? Well, sa mga mild cases, maaaring okay lang. Pero sa mga severe cases, medyo pangit. So, ang tanong, ano yung mga dahilan bakit ka nagkaroon ng pulmonary fibrosis o peklat sa baga? Ang pulmonary fibrosis, number 1, ay pwedeng long-term exposure sa mga toxin. Halimbawa, yung mga nagtrabaho sa mga minahan, o kaya even yung mga sa gasoline station, yung mga fumes ng gasolina, pwede rin mag-cause niya, no? Yung mga silica dust, asbestos, coal dust, ito lahat nakikita yan sa mga minahan. Pwede naman certain medication, may mga uri ng gamot na pwede nakaka-injured ng inyong baga. Yan. So dapat malaman yan ng inyong doktor kung nakakapansin kayo na mula ininom ko yung mga gamot na maintenance ko, bakit parang hirap ako huminga? Baka may kinalaman yan. Radiation therapy sa baga. Halimbawa, may nakitang tumor sa baga nyo at nag-radiation kayo. Pwede yung radiation therapy ang dahilan bakit nagkaroon ng fibrosis. May mga autoimmune sakit na disorder na tinatawag tulad ng rheumatoid arthritis and systemic sclerosis na pwede rin magkaroon ka ng pulmonary fibrosis. Rarely, infection, at ang pinaka-common na infection kadalasan maririnig natin ay yung mga tuberculosis. At pwede rin magkaroon ka ng pulmonary fibrosis na walang nakakaalam bakit ka nagkaroon.
Ang tawag dyan, idiopathic pulmonary fibrosis. Medyo common din yan. Nagkakaroon ka ng peklat na walang makapagsabi anong dahilan. So, paano natin madadiagnose? Paano natin malalaman kung ikaw nga ay may pulmonary fibrosis? Well, unang-una, marami akong pasyente dyan na aksidente, nakita lang sa x-ray. O kaya during physical examination, medical history ng pasyente, tinanong, ay nagkaroon ako ng mga infection sa baga nung araw. Noon, pina-x-ray ng doktor, yun, lumabas nga yung fibrosis na yan. Nakikita rin yan sa high resolution na CT scan, sa mga pulmonary function test, may mga blood test na pwede ipagawa at sometimes o minsan sa lung biopsy nakikita. So ang tanong, ano mga treatment? Ang treatment, dyan sa mga peklat na yan, basically hindi nyo kayang mawala. So once na nagkaroon ka na ng scarring o fibrosis, hindi na mawala yan. So walang gamot para mawala yan. Ang layunin ng mga doktor ay tulungan ka na medyo mapabagal naman natin yung pag-progress o paglala niya at ma-improve yung mga symptoms nyo. So may mga gamot na tinatawag na anti-fibrotic medication na usually binibigay ng mga pulmonologists. Make sure to see a pulmonologist at siyang bahala magreseta ng gamot na kailangan nyo. May mga oxygen therapy na pwedeng ibigay to help malesen yung shortness of breath. Pulmonary rehabilitation, parang sinabi lang iparehab yung baga mo para lumakas. Then, i-manage nyo yung underlying causes. Kung may infection ka sa kasalukuyan, maaari may mga gamot na dapat ibigay sa iyo. Worst case, yung talagang matindi na, severe case of pulmonary fibrosis, baka lung transplant. Pero napakahirap gawin yan, lalo na sa bansa natin. Prognosis, ano yung mga pwedeng outcome? Ano mangyayari in the future kung meron akong ganito? Well, number 1, importante po na ang gamutan o yung pag-prevent na to ay depende rin sa cause and severity. So yung anong ina-expect natin, depende sa anong dahilan at kung gaano kalala. Some people remain stable for years, while other experience progressive worsening. So, iba-ibang tao, iba-iba yung pwedeng mangyari, no? Early diagnosis pa rin ang pinaka-importante at treatment importante para ma-improve yung quality of life ng isang tao. May fibrosis. Goal natin, mapabagal lang ang paglala pero walang gamot para mawala to. Early care, active management, better living. So kung kayo po'y mga may bisyo pa ngayon tulad ng paninigarilyo at vape, kung ang inyong trabaho po ay exposed sa mga amoy ng mga chemicals, dapat natin ayusin yan o bigyan natin ng mga limitasyon o gumamit tayo ng mga protective gears. Sa Yossi, walang ayos-ayos. Stop smoking, even vaping. Makakatulong na malaki. At kung meron naman kayong mga problema sa baga, kung ano yung mga advice ng mga doktor ng mga maintenance, lalo na yung mga may COPD, emphysema, yung mga may asthma, dapat sundin nyo yung payo para maiwasan magkaroon kayo ng fibrosis in the future. Okay po ba? Okay, kung nagustuhan, anong gagawin? Siyempre, subscribe and click the notification bell para laging updated. At the same time, Heart GSK as a sign of your love and support dito sa ating channel. Okay po ba? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!